Wag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo. Woo! Magandang hapon po. Kaya mo natin. Hi, I'm Emmer the Generous Gingon. Hello, Ageless Beauty Cory. Yan, magandang hapon po mga kababayan at partner Emmer. Kamusta naman dyan? Umuulan ba dyan? Aba, hindi. It's a good day. Magandang araw po ngayon dito sa Mirror Ross Boulevard, dito sa ating studio. Ako naman nandito sa Alabang. Oy, Alabang girl ka ngayon. At nako, si Chairman Ricky, kakalanding lang. Hello, Chairman Ricky from Davao. Habol daw siya. Mag-zoom siya, papasok siya sa atin. Ayun. Kamusta? Napakagandang linggo, Cory? Happy weekend sa lahat. Maganda itong ating mga guest natin, mga educator, mga education ang pag-uusapan natin. At syempre, ang dami-dami nating mga balita ngayong linggong ito. Very, 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 very wonderful. Informative. At syempre, mamaya po, yung ating happy, healthy at iba pa. Naku, ganda na naman ang segment ni Ma'am Cory. Ano ba yung pag-uusapan natin mamaya? Pagod ka ba? Naku, pagod ka ba? Laging pagod ang maraming stress out nating mga kababayan. Ang daming hindi nila alam ang mga senyales kung pagod ang katawan. Hindi lamang katawan, kundi yung ating kaisipan, ating puso. Diba? Hindi natin alam yung mga senyales. Kailangan, pakinggan natin yan. Yan, tama. Malalaman natin. Panindigan natin yan. Panindigan natin yan. Kaya mo yan, mga kababayan, kaya mo yan. Naku, huwag kayong madadala sa problema. Nandyan sa taas lang ang ating gabay. Ang daming mga himalang nangyayari sa mga taong malakas ang kanilang pagtitiwala. Ay, naku, totoo. Mayroon akong istoryang himala. Totoo yan. May mga nababalik ang lupa. Tito Jun, Valbuena, yan. Mga nababalik ang lupa. Mga milagro yan. Marami yan, tita. And siyempre, meron tayo na namang Dar News. Ano ba ang good news para sa ating mga minamahal na mga magsasaka? Ayun, ang mga magsasaka. Secretary Estrella, pinangunahan na naman ang pamamahagi ng titulo ng lupa at pagkakansila ng utang para sa higit 5,000 benepisyaryong magsasaka sa gitnang Visayas. Ayun. Magandang pakinggan yan, Ang dami niyan. Sa lungsod naman. Ang utang ay kansilado. okay na. Oo. Okay na yung utang. Kansilado yung utang. Erase. Start from the start. Lungsod naman daw Cebu, pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Dar Conrado Estrella III ang seremonyal na pamamahagi ng mga titulo ng lupa, sertipiko ng pagkakansila ng utang at mga pangunahing suporta sa kabuhayan para sa mahigit 5,000 ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries mula sa lalawigan ng Bohol at Cebu sa Mandawi Cultural and Sports Complex noong Huwebes, Hulyo 10. Binigyang diin ng kalihim na ang pamamahaging ito ng mga Certificate of Land Ownership o CLOA, Electronic Titles o e-Titles at Certificates of Condonation with Release of Mortgage, COCROMs, ay isang mahalagang hakbang para sa pag-unlad ng libo-libong magsasaka sa gitnang Visayas. Yun. Sabi niya, sa pagkakaroon ng tiyak na pagmamay-ari ng lupa, kalayaan mula sa pagkakautang at
access sa mahalagang suporta, may mas maaliwalas at marangal na kinabukasan na ang ating mga beneficiary, ani ni Secretary Enrique Estrella. Ipagpatuloy natin ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa buong bansa at sisikapin nating maabot ang 400,000 na pamamahaging target ngayong taon. Ma'am Coring, ang dami nun, ano? Napakarami ito, ha? Ang dami nito. 400,000 beneficiaries? Yes. ARB? Yes, ano lang yan, ha? Sa gitnang Visayas pa lang yan, ha? Ang mga dokumentong ibinahagi na at nagbibigay ng legal na pagmamay-ari sa lupa at magkakansela ng matagal ng magkakautang ng mga benepisyaryo sa lalong napapalakas sa kanilang seguridad sa lupa. Kakayahang mas magkaroon ng produktibong sakahan at mas maayos na kabuhayan. Ito, Ma'am Cory, sa Bohol, 159 ARBs ang nakatanggap ng 239 na titulo ng lupa para sa 200 hektarya. Bukod dito, 2,046 cockroms ang ipinagkaloob sa 1,741 ARBs na nagbubura ng 50.42 million na utang para sa 2,000 hektarya ng lupa. Dami. Sa Cebu, nako, 326 ARBs naman ang binigyan ng 570 CLOAs at e-titles para sa 624 na hektarya ng lupain. Sa 3,858 cockroms ang ipinamahagi sa 3,000 ARBs na nagbubura ng 284 million na hindi na nababayarang amortisasyon para sa 5,000 hektarya. Nagbibigay rin ng DAR ang mga suportang serbisyo upang mapabuti ang pagsasaka at operasyon ng mga miyembro ng ARB organizations o ARBOS. Kabilang dito ang 1.5 milyong traktora sa Carmen Farmers Association Inc. at 300,000 pisong halaga ng delivery vehicle para sa Kanlumampaw Agrarian Reform Program Association. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng DAR sa Republic Act Number 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 2023. Layunin ng batas na ito na palayain ang mga ARB mula sa kanilang hindi nababayarang amortisasyon at interes habang pinagpatatag ang pagbibigay ng mga suportang serbisyo para sa ikabubuti ng kanilang kabuhayan. Balita yun. Partner, napansin ko sa mga pictures, Yes. Karamihan sa mga agrarian reform beneficiaries or ARBs, matatanda na sila. Ay, totoo. Sabi nga, yung mga lolo't lolo na, naghihintay sila, di ba? Kaya nakita niyo yung ating dating news, mayakap ng may tagal-tagal na ho. Nakaiyak pero nakakataba rin sa puso. Yes, finally. Kaya congratulations po, Department of Agrarian Reform, sa pagmamahal sa mga magsasaka. Naku, marami pa. Mahaba pa ang ating lakbayin. 3 taon pa ito para matapos po ito. Yes. Okay. Tuloy-tuloy ang programa na ito. Yes. Tuloy-tuloy. Yes. Thank you, thank you. It's 4:16 ng hapon. Magbabalik po kami na muli para sa happy, healthy at iba pa dito lang sa Kaya Mo Yan.